Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pinagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harap nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako ay mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang pagpapatuloy ng kwento kahapon ang ating narinig na ebanghelyo sa araw na ito. Kwento ng pagpapatuloy. Natatandaan niyo pa po ba ang kwento kahapon? Kahapon, naglakad ang dalawa sa mga alagad ni Jesus papuntang Emmaus. Mula Jerusalem hanggang Emmaus, ilang kilometro? Ayun, 11 kilometro. At habang naglalakad, ang dalawang alagad, sumabay si Jesus. Nakipagkwentuhan si Jesus. Nagtanungan tungkol sa pinag-uusapan ng dalawang alagad. Ano nga yung pinag-uusapan ng dalawang alagad? Hello? Yung nangyari, no? Yung nangyari sa Jerusalem. Ano yung nangyari sa Jerusalem? O yun, pinako si Jesus, pinahirapan. Hindi namukaan kasi ng dalawang alagad
na ang kasabay nilang lalaki, na ang kanilang kakwentuhan, na ang kanilang kasama ay si Jesus. Kailan nila nakilala na si Jesus iyon? Yun, nung pagdating nila sa Emmaus at kumain sila. Nang damputin ni Jesus ang tinapay, nanalangin, pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Doon nila nalaman na ang kasama nila sa daan ay si Jesus. Kaya nga, anong ginawa ng dalawang alagad? Bumalik sa Jerusalem. Bakit bumalik? Para ikwento. Yung mga to, di ba? No? Ang bilis makalimot, di ba? Para ikwento yung nangyari. Ikwento sa mga kasama nila. Ikwento sa mga alagad. Kasi nakita nila si Jesus. Hindi ba ganun? Pag meron kayong chismis, di ba? Kating-kati kayo. No? Tatakbo agad kayo sa mga kaibigan nyo. Pag meron kayong balitang maganda, hindi ba ganon? Pupunta ka agad sa anak mo, anak, dali. Dali kami, sabihin ako sa'yo. Di ba ganon? Biruin mo yon? 11 kilometro naglakad, Jerusalem, patungong Emmaus. Tapos, nung nalaman nilang si Jesus pala yung kasama nila, ay dali-dali, bumalik sa Emmaus. At ito yung kwento na narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Kinukwento ni San Lucas na habang isinasalaysay ng dalawang alagad ang nangyari sa daan at ang nangyari sa Emmaus, nangyari kung paano nila nakilala si Jesus, saka namang biglang lumitaw si Jesus sa kanila. O, nasan ba yung mga alagad? No? Nandoon sa upper room, sa isang silid kung saan sila nagtago, sa isang silid kung saan sila naghuling hapunan. Doon sila, biglang lumitaw si Jesus sa gitna nila. At anong bati ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Kung kayo ang isa sa mga alagad na nagtago, ano ang mararamdaman ninyo? Iba natatakot, hindi makapaniwala, nagulat, namangha. Malamang, ganyan nga. At kaya nga, sabi ni Jesus, akala nyo ba ako'y multo? Pero ang magandang tignan, anong mararamdaman ninyo noong nakita ninyo yung taong pinagtaguan ninyo? Diba? Ba't sila nagtago? Natakot sila baka sila isunod. Natakot sila baka sila yung balikan. Tapos, kaya nga nung nakapako si Jesus sa krus, wala silang lahat, kundi si Juan. Anong pakiramdam kaya ni Pedro at ng iba pang mga kasama? Parang ganito, yung may naniningil ng utang sa'yo, yan, no? Parang ganito yung pakiramdam no? Yung sinisingil ka ng may utang sa'yo, nagtago ka. Sabi mo sa anak mo, anak, wala ako. Anak, sabi mo, wala ako. Oh. Anong ginawa mo? Dumaan ka sa likod ng bahay nyo. May pinto doon. Dumaan ka. Anong mararamdaman mo kapag yung may pinagkautangan mo, biglang nandun sa likod ng bahay ninyo? Hello? Magugulat ka pa ba? Ha? Ikaw pa nagulat? Anong mararamdaman nyo? Mahihiya. Diba? Mahihiya ka. Ba't ka mahihiya? Pinagtaguan mo Tapos makita mo, ayun, patay, booking, no? Yari. Oh, 'di ba? Hindi mo alam, no? Ano bang mukhang iharap mo? 'Di ba? Parang ganyan yung naramdaman ng mga alagad. Bukod sa hindi sila makapaniwala, kaya nga, maganda yung bungad na batik ni Jesus. Sapagkat alam niya
yung kanyang mga alagad nagugulumihanan, naguguluhan sa mga nangyari at nangyayari, no? Ano yung nangyari? Namatay si Jesus. Ano yung nangyayari? Sabi naman ng iba, buhay. So ikaw, hindi mo tuloy alam. Ano ba talaga? Ano ba talagang nangyayari? Yung hindi matahimik yung iyong isip. Dahil hindi mo lubos maisip na posible ang mga nangyayari. Na posible yung mga naririnig mong kwento. Hindi po ba? Mahirap kalaban ang isip. Mahirap kontrolin. Lalo na kung madami tayong inaalala. Lalo na kapag hindi tugma ang mga nangyayari sa iyong iniisip. At kapag hindi mapaniwalaan ng isip ang mga nakikita. Kaya nga, marami ang mga may mental health issues ngayon. Hindi ba? Kasi hindi tugma yung isip sa nangyayari. Ang daming may mental health issues. Ano yon? Yung mga nadidepress. Bakit? Kasi naiisip pa rin nila yung nakaraan. Naiisip pa rin nila yung lumipas. May kilala ako, no? Grabe mag-isip. No? Nakaraan na, nakalipas na, bit-bit pa rin niya sa isip. Kaya ano nangyari? Hindi makatulog. No? Pinagsabihan ko lang, tinuruan ko, tinama ko, abay, kung ano-ano na nilagay sa isip. Anong nasa isip? Pinagalitan ko daw, sinungitan, pinagsabihan, no? Ayun, hindi nakatulog. Malamang, binitbit sa isip. Kaya maraming may mental health issues. Lalo ngayon, ang hirap ng buhay, kung dadali natin lahat yan sa isip, talaga, no? Masisiraan tayo ng isip. Bakit? Isang kahukuhan ng pandagdag. Paano na ang kinabukasan? Diba? Pero, ganun pa man, ipinapakita ng kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus na sa kabila ng lahat ng ating mga alalahanin, iniisip at intindihin, handa si Jesus na tayo ay pakalmahin. Pakalmahin. Siya ang magbibigay ng kapayapaan. May dalawang pwedeng kahulugan ng bati ni Jesus na sumainyo ang kapayapaan. Ano sa English yon? Peace be with you. Dalawang ibig sabihin nun. Una, kay Jesus nagmumula ang kapayapaan. Peace. Isa itong pagbati. Sa mga gulo ng buhay, kay Jesus natin makukuha ang kapayapaan. Kaya ng mga alagad, nagugulo ang isip nila. Nagugulo ang kanilang buhay kasi nawala si Jesus. Tapos ngayon may nagsasabi, buhay si Jesus. Kumbaga hindi matahimik ang kanilang isip. At yan yung nabibigay ni Jesus. Kapayapaan. Pakakalmahin ang ating buhay. Bibigyan tayo ng katahimikan at kapanatagan. At sa lahat ng mga makadiyos, ulitin ko po, sa lahat ng mga makadiyos, yan yung mayroon at natatangi sa kanila. Yung merong payapang isip, kalmadong puso. Kaya nga kahit ang hirap-hirap ng buhay, payapa ang isip dahil nasa Diyos, makadiyos. At ito yung binibigay ni Jesus, kapayapaan ng isip, puso at buhay. Pangalawang ibig sabihin ng pagbati ni Jesus ng sumainyo ang kapayapaan, isa itong pakikipagkasundo. O yung sa salita natin, pakikipagbati. Siya na ang pinagtaguan, siya na ang tinalikuran, siya na ang itinatwa, siya pa ang nakikipagkasundo.
Di ba? Kapag meron kang tinataguan, wala kang kapayapaan, tama ba? Kasi iniisip mo, naku, saan ba ako dadaan? No? Baka makasalubong ko. Oh. Di ba? Walang kapayapaan ng isip. Pero ipinapakita ng pagbati ni Jesus, kahit wala siyang kasalanan, kahit ang may kasalanan ay ang mga alagad, siya pa rin ang nakipagbati. Siya ang umabot. Siyang nagbibigay pa rin ng kapayapaan na ang may gawa, sino? Yung mga alagad. Gawa nila yun eh. Nagtago sila. Ito yung pinapakita ni Jesus. Kahit wala siyang kasalanan, handa siyang makipagkasundo sa mga makasalanan. Mga kapatid, ito ang kwento ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pagiging payapa ng tao sa piling ng Diyos dahil nakipagkasundo muli ang Diyos sa tao kahit walang kasalanan ang Diyos. Amen? Sumainyo ang kapayapaan